Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, chapter 92 verses 12 to 13. Tulad ng palmera, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. The righteous generation, yung paglaganap po ng lahi ng matuwid. At yesterday, pinag-usapan po natin yung salitang generation, yung salin lahi. At na-realize natin na may impact pala, yung taong matuwid sa kanyang henerasyon, At alam niyo po ba na sa simula't simula pa lamang, si Satanas gusto niya na pong putulin ang lahi po ng matuwid. At makikita niyo po sa Genesis chapter 4 verse 8, nung pinatay ni Cain si Abel, ay naputol pansamantala yung lahing matuwid, At akala natin ang lalaganap na ay yung lahing masama na magmumula kay Cain. Kaya lang sa Genesis chapter 4 verses 25 to 26 ay muling nagkaanak si Adam and Eve na pinangalan ng Seth. Doon po ay nagsimula muli yung lahing matuwid sa pamamagitan po ni Seth. Siya po yung naging kapalit po ni Abel. Ngayon, kung pag-aaralan po natin, hanggang ngayon po, yun ang agenda ni Satanas, putulin yung lahing matuwid. Kaya pinipilit niya na lumaganap yung lahing masama. Kaya maintindihan nyo na bakit po lumalaganap ang kasamaan sa mundong ito at mas marami yung mga taong masama. Kaya tayo po, kung maintindihan lang sana natin yung agenda ng Lord na gusto niya na ang mga matuwid, sila po ang maghari sa buhay na ito. Sabi doon sa binasa natin kaninang talata, tayo daw po yung magpo-flourish like a palm tree. Sasagana po tayo, dadami tayo, at tayo daw po yung maitatanim sa tahanan ni Yahweh. At alam niyo po, sa Romans chapter 5 verse 17, diyan lilinaw sa atin ngayon kung bakit binabanggit po itong verse na ito sa panahon natin ngayon, at pwede nating angkinin ito. Sabi po sa verse na yan, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kasi yan pa ang agenda ng Panginoon na alam natin hanggang ngayon na ay nais ng Panginoong maganap sa buhay ng tao. Dumami yung lahi ng matuwid. At alam naman po natin na hindi po yan biological lang. Yan po ay spiritual. Ang tao po ay naitatanim sa bukid ng Panginoon. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, kung siya ay makakakilala kay Kristo Jesus. At malinaw po sa Biblia, tayo po ay planted in Christ. At sa pamamagitan po ng ginawang pagliligtas ng Panginoong Jesus sa atin, tayo ay naibilang na sa mga taong matuwid, ginawang matuwid ng Diyos. Hindi dahil sa sarili nating katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ng Panginoong Jesus. Yun po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kaya kung mapapansin nyo, lahat po ng mga born again ay nadadagdag po tayo doon po sa lahing matuwid na binabanggit ng Panginoon na good seed. Sa Matthew chapter 13 verse 24. Nakakatulad din daw po tayo ng mustard seed. Sabi diyan, though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden plants, and it will become a tree. Yan yung sinasabi sa Matthew chapter 13, verse 32. So, dalawang parable po yan. Mahalaga na makita natin na agenda pala ng Lord na lumaganap ang lahing matuwid. Ngayon, sa Genesis, makikita nyo po yung tunay na buhay na nais ng Diyos para sa tao. Gusto niya bless ang tao. Gusto niya na siya ang nangunguna sa buhay ng tao. Kaya lang ang tao po'y nagkasala. Kaya mapapansin niyo po dun sa Romans chapter 5 verse 17, sa pamamagitan po ng pagkakasala ni Adan, nakapasok ang kamatayan. At nawala po
yung pong blessing sa buhay po ng tao. Ano po, sa verse 18, nakapasok yung kahatulan, yung condemnation. Ano po, at sa verse 19, ang sabi diyan, many were made sinners. Kita niyo po, no? Sa pamamagitan lamang ni Adan, generational yung impact. Ano po, nakapasok yung kamatayan, yung kahatulan, at marami ang nabilang na makasalanan. Sabi po ng Biblia yan, ha? Hindi po sabi ni Pastor yan. Pero sa pamamagitan naman daw po ng ating Panginoong Hesus, ano po, ang ganda po ng binabanggit dyan. Ano po, tayo daw po ay makapaghahari sa buhay na ito. Tayong napabilang sa Kanya. Ulitin ko po sa buhay na ito. Ano po? At ang sabi po diyan, tayo'y napawalang sala. At higit sa lahat, many were made righteous. Marami ang binilang na matuwid. Kaya kung mapapansin nyo po, may contest na nagaganap sa mundo ngayon. Ano po? Yung paglalaban po ng lahi ng masama at ng lahi ng matuwid. At ang Diyos po hindi siya papayag na mas marami ang lahing masama. Papalaganapin niya ang lahing matuwid. At kasama po tayo doon at nawa maging yung ating buong pamilya, yung ating henerasyon. Ano po? Yan po ang goal ng Lord, mga kapatid. Kaya minsan po tayo ang naiisip lamang natin, ay naku, bakit kaya pinipilit ni Pastor na i-share ko yung gospel? Bakit kaya ganun? Responsibilidad ba natin laging ipapangaral ang mabuting balita? Kapatid, hindi lamang responsibilidad, kapatid. Gawin mo ito para sa iyong henerasyon. Kung gusto mong lumaganap ang matuwid, ay ipalaganap mo ang mabuting balita. Kaya alam niyo po, we should impact our generation. Ano po? Ipanalangin po natin yung ating pong salinlahi, yung ating mga anak, yung ating pong mga apo. Ano po? Nanawa madiskubre nila ang Panginoong Hesus upang sila'y makaranas ng tunay na buhay na mula sa Diyos at buhay na walang hanggan. At alam niyo po, ako bilang pastor, nalulungkot po ako pagka nakakakita po ako ng pamilya na pinahihirapan ni Satanas, alipin ng problema, sakit, kahirapan. Pagka nakakita ko ng mga pamilya na parang hindi na nagbe-breakthrough sa buhay, nalulungkot po ako kasi nakikita ko po lumalaganap po yung epekto ng lahing masama. Ano po? Pero alam niyo po, pagka ikaw ay napabilang sa lahing matuwid, katulad po nung sinabi ko sa inyo kahapon sa Psalm 112, yung pagpapala dadaloy po sa buhay ninyo at sa inyong pamilya. Yan din po ang ipinapangako ng Romans chapter 5 verse 17 na sabi diyan, we will reign in this life. Maghahari tayo sa buhay na ito at maging sa buhay na darating. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.